Let's now take a look at the prices of basic goods amid the continued rise in fuel costs. We have mobile journalist Jazz Paredes reporting live from Pasig Public Market. Jazz, kamusta na ang presyohan dyan? Angela, nandito tayo ngayon sa mutya ng Pasig Mega Market sa Pasig City para bantayan nga yung pagtaas ng ilan sa presyo ng mga bilihin. Pero sa ngayon, Angela, kung makikita nyo yung aking natatayuan, kapansin-pansin na meron pa rin naman mga dumadagsang mamimili, pero mas kaunti na raw ito kumpara dun sa mga nagdaang araw. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga tindero at sa mga mamimili at ayon sa kanila, dahil nga daw dun sa pagtaas ng ilang mga presyo ng bilihin, napansin nila yung pagkonte ng ating mga mamimili. Para naman dun sa mga nagtaas ng presyo ng bilihan, Jazz, yung signal mo, medyo nagchachapi ka. Can you repeat that? Sa listahan, yung ang 15 piso na ibinibenta hanggang try nating umipat ng pwesto. Ayan. No, sayang yung sinabi mo kasi Jazz kanina, hindi namin narinig eh. Ayan. Yan. Go ahead. Ayan. So ayun nga, Diego and Angela, nagtanong-tanong tayo sa ilang mga nagtitinda dito kung ano ba yung nakikita nilang rason kung bakit kumukonte yung kanilang mga mamimili. At sa ngayon nga, kahit pa tanghali, usually daw pag mga ganito oras, marami pa rin namimili. Pero ngayon, konting-konti na lang. At ayon nga sa kanila, nagtaas daw yung ilan sa mga bilihin ng hanggang 10 to 15 pesos. At una na nga sa listahan, yung presyo ng kilo ng baboy na dati daw pumapatak lang na nasa 340 to 250 pesos. Pero ngayon, nadagdagan na ng nasa 10 hanggang 15 pesos na 355 to 365 pesos. At ayon nga sa kanila, yun daw kasing pinaghahanguan nila ng supplier ng mga karne, nagtaas din, kaya napilitan din silang magtaas ng 10 to 15 pesos. At hindi naman daw nila ginugusto talaga magtaas, pero dahil nga kung hindi sila magtataas ng presyo, sila naman daw ang malulugi. At nakausap nga natin yung ilang mga mamili, yung iba, hindi na bumili ng karne ng baboy dahil nga mas mahal na ngayon yung kilo nito. At nag-opt na lang sila doon sa mga mas murang options. Yung iba, nagka-canned goods na lang, gaya ng mga sardinas. At yung iba naman, nasa gulay na lang daw. Pero kung tutuusin, medyo mahal na rin yung presyo ng gulay. Ang kamatis nga natin ay pumapatak ng nasa, nung nakaraan, pumatak ng 250 pesos per kilo. Pero bumaba naman na daw ito ngayon sa 70 pesos per kilo. At iba pang tumaas na presyo, yung manok natin from 180 pesos, 200 pesos na ngayon. So malaki rin yung itinalon. Gustuhin ba daw kumain ng masustansya ng ating mga mamimili? Wala silang choice kung di magtipid at maghanap na lang ng alternatibo na mas mura. Ito, nandito tayo sa bilihan ng mga tuyo and yung mga dilis, mga dulong. Ayan. Actually, may nakausap tayo kanina na imbes na yung mga usual na pagkain like iba sinigang, mga adobo yung kanyang pangtanghalian, bumili na lang siya ng dulong. Yun na lang daw yung kakainin nila ngayong tanghalian para lang matipid yung kanyang 500 pesos na budget dahil kailangan niya pang bumili ng pangbaon ng kanyang anak. Although matapit naman ng matapos ang pasukan, ay hanggang bukas na lang daw yung pasok. Pero yun nga, kailangan pa rin niyang magtipid. And kanina din, ma-share ko na rin sa inyo, Diego and Angela, isa din daw sa pinaka-apektado ngayon, yung mga nagbebenta ng mga ulam, and ngayon uso yung mga halo-halo. Kanina minamit tayo si Ate Okay. Cash siya 1,000 pesos, kapital niya para sa kanyang ngayon, umabot na sa 1,500 pesos yung kanyang nagagastos. Diego and Angela. Alright, maraming salamat, mobile journalist Jazz Paredes.